Diyos niya. At kahit hindi naging tapat, ay Kanya pa rin minahal. Halina tayong lahat ay umawit, sa Panginoon tayo ay magpuri, pagkat ating nakita ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pasalamatan natin ang Panginoon sa pamamagitan ng misang ito, lalo na sana sa pamamagitan ng ating mabuting buhay bilang Kristiyano, upang tayo maging marapat, alin at magsisimuna para sa ating mga kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na mapagmahal na Diyos, patawarin sa ating mga sala, at patnubayan hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Iyuko natin ang ating ulo, ibulong sa Panginoon ang ating intensyon, sama ng intensyon ng mga tumutulong sa ating simbahan. Gayon din ng mga OFW, ang mga may sakit, ang mga nag-aalaga sa kanila. Dasal natin ang pagbuti ng kalagayan, Sister Terry, Father Jack, Father Luciano, Dr. Baby, Leoncia, Alona, Tina. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong dumadalangin sambayanan ay matapat mo nawang lingapit subaybayan upang makita namin ang dapat kampanan at para rito'y magkaroon kami ng kakayanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, huwag maging matigas ang inyong ulo, tulad noong maghimagsik kayo at subukin siya sa ilang. Dooy tinukso ako at sinubok ng inyong mga magulang, sabi ng Diyos. Gayong nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng 40 taon, kaya't kinapuutan ko ang lahing iyon. At sinabi ko lagi, silang nagpapakaligaw. Hindi na nila natutuhan ang aking mga daan. Kaya't sa galit ko'y aking isinumpang hinding-hindi sila makapapasok at makapamamahinga sa piling ko. Mga kapatid, ingatan ninyong huwag sumama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa talikdan ng Diyos na buhay. Sa halip, magpapaalalahanan kayo araw-araw, habang may panahon pa, upang ang sinuman sa inyo'y di madaya at maging alipin ng kasalanan. Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Kristo kung mananatili tayong matatag hanggang wakas sa ating pananalig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy, inyong dinggin, huwag niyo'y siyang salungatin. Panginooy, iyong dinggin, huwag ninyo siyang salungatin.
tayo ay lumapit sa Kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong Panginoon, sa atin lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Panginooy, iyong dinggin, huwag no siyang salungatin. Ang Kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong magulang. Nang nasa Meribah, sa ilang ng masa, ako ay tinuksot, doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Panginooy, iyong dinggin, huwag no siyang salungatin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay swail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang, di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Panginooy, iyong dinggin, huwag no siyang salungatin. Alleluia, 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 alleluia. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang ketonging lumapit kay Jesus na nikluhod at nagmakaawa. Kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ko. Nahabag si Jesus at hinipo siya. Sabay ang wika, ibig ko, gumaling ka. Noon din nawala ang ketong at gumaling ang tao. Pinaalis siya agad ni Jesus matapos ang ganitong mahigpit na bilin. Huwag mo sasabihin ito kanino man. Sa halip ay pasuri ka, saserdote. Pagkatapos maghandog ka ayon sa inutos ni Moises upang patunayan sa mga tao na ikaw ay magaling na. Nang umalis siya, ngunit umalis siya at bagkus ipinamalita ang nangyari. Ano pat hindi nahayagang makapasok ng bayan si Jesus. Naroon na lamang siya sa labas sa mga ilang na puok at doon pinagsasadya ng mga tao buhat sa iba't ibang dako. Mga kapatid, ang mabuting balita po ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Welcome sa Our Lady of La Salette Quasay Parish kung saan ayos lang umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. Narinig po natin sa ating mabuting balita ang pagkapagaling na ginawa ni Kristo sa ketongin na para sa akin ay pagpapakita ng kapangyarihan at pagmamahal niya. Una, malala po kasi ang sakit na ketong, wala itong lunas. Dati ang mga may ketong itinuturing ng parang patay, kahit humihinga pa at gumagalaw. Kasi yun din naman ang kahinat na ng kanyang karamdaman. Kamatayan din naman. Sa katunayan sa Hebrew Scriptures na alam ng mga Hudyo, na dalawa lamang ang gumaling sa sakit na yan. Si Naaman sa Aklat ng mga Hari at si Miriam sa Aklat ng mga Bilang. Pero ito ay sa pamamagitan ng pag-intercede ng isang tao o ng isang propeta para sa kanila. Nandyan si Elisha para kay Naaman at si Moises para kay Miriam. Dito papasok ang kaibahan ng pagpapagaling na ginawa ni Kristo sa ketongin sa Ebanghelyo. Sapagkat hindi niya kinakailangan mag-intercede para sa kanila. Hindi niya kinakailangan mamagitan. Hindi niya kinakailangan makiusap sa Diyos para sa kanilang kagalingan. Sapagkat sino pa ba naman ang kakausapin niya kundi siya lang din? Sapagkat siya ang tunay na Diyos na nakapagpapagaling. Kaugnay nito, pinaniniwalaan din
na ang mga may ketong ay marurumi. Hindi lang yung katawan, kundi pati na ang kaluluwa. Ito ang dahilan kung bakit hindi sila nilapitan ng mga tao. At kahit sila, obligado silang lumayo sa mga tao. In fact, whenever they were around, obligado sila na sumigaw ng unclean, 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 marumi, 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 upang masignalan na yung ibang mga walang sakit na lumayo na. And yes, kahit ang kanilang sariling pamilya. According to the Talmud, the closest a leper could go near a person without disease was 6 feet. But this was extended to 100 feet during windy days. Pag mahangin, sa takot nila na baka yung hanging dumadampi sa ketongin ay dumampi din sa kanila, which could render them also unclean. Ganun katindi ang sakit na ketong. Nakakahawa, hindi lang physically, kundi para sa kanila spiritually. Pero dito po natin makikita ang kapangyarihan ni Kristo. Sapagkat kahit na yung may ketong ay hinawakan pa niya, hindi siya nahawa. Siya pang nakahawa. Hindi na siya nagkasakit. Siya pang nagbigay ng kagalingan. Hindi na siya naging unclean. Siya pang nagbigay ng cleansing. Which clearly shows that the purity of Jesus is more powerful than the impurity of the leper. Touching the leper, you see, could have easily made him unclean. But his cleanness was more powerful than the leper's uncleanness. That's the power of Jesus. Pag-usapan naman natin ay yung pagmamahal ni Jesus. Hindi nagdududa yung ketongin na mapapagaling siya ni Jesus. Ang iniisip niya, willing kaya si Jesus na pagalingin siya? Kaya yun yung tanong niya. Kung ibig po ninyo, mapapagaling niyo ako. In other words, naniniwala po ako, kayang-kaya niyo akong pagalingin kung inyo lang gugustuhin. Pero anong sabi ni Jesus? Ibig ko gumaling ka. Gusto ko pong ma-imagine niyo yung nangyayari dito kasi ang sabi dito, hinawakan niya, hinipo niya yung ketongin. Na pwedeng hindi na naman eh. Pwede lang niya sabihin, gusto ko, ibig ko gumaling ka. Kaya niya yun. Sapagkat Diyos siya. Sa pamamagitan lamang ng salita, makapagpapagaling na siya. Pero hinipo pa niya eh. At dahil nalilikluhod yung ketongin, we can imagine Jesus leaning. Tumalungko siya. Yumukod siya upang yung ketongin ay mahawakan niya. Di ba napakagandang gesture yon ng pagmamahal ni Jesus sa kanya? Mga kapatid, so ito'y maliwanag na paalala sa atin ng kapangyarihan at pagmamahal ng Diyos sa atin, ha? Walang kahit anong problema. Sakit man yan, kahirapan man yan, kalungkutan man yan, kasalanan man yan, ang hindi niya kakayaning solusyonan. Paglapit natin sa Kanya, na tayo may sakit, hindi natin siya mahahawa. Hahawahan niya tayo ng kagalingan niya, ng lakas niya. Paglapit natin sa Kanya, nang tayo'y gipit, hindi natin mauubos ang Kanyang grasya. Sasalinan pa niya tayo ng abundance niya. Paglapit natin sa Kanya na tayo lungkot na lungkot, hindi natin siya mapapalungkot to the point na mawawala din ang Kanyang pag-asa. Tayo pa nga ang pupunuin niya ng pag-asa. At paglapit natin sa Kanya, kahit meron tayong napakalaking pagkakasala, ano sabi ni San Pablo? Kung saan nando ng pagsuway o pagkakasala, mas lalong nando doon ang grasya. Walang problema ang hindi niya kakayaning solusyonan. Tandaan natin yan. Ang problema sa atin kung minsan ay yung tanong din at concern din ng ketongin, makapangyarihan nga si Jesus sa kahit anong problema natin. But is He willing? Willing ba siya na paggalingin tayo? Willing ba siya na bigyan tayo ng pag-asa, iahon tayo sa kahirapan, sa pagdurusa, sa kalungkutan? Willing ba siya na patawarin tayo sa ating napakabigat na kasalanan? Mga kapatid, ang sagot po dyan ay maliwanag na oo. Yes. Hindi lamang niya gusto. Gustong gusto. At baka po nakakalimutan natin na para sabihin yan at iparamdam sa atin, hindi siya naglin lang mula sa kalangitan. Hindi siya tumungo lang mula sa kalangitan at sinabi, sige, gusto ko gumaling kayo.
Gusto ko patawarin na kayo. Gusto ko bigyan na kayo ng ginhawa, pasayahin na kayo. Hindi. Nagkatawang tao siya. Hindi siya tumungo o naglin lamang mula sa kalangitan para sabihin sa atin, okay na. Nagkatawang tao siya at hindi lamang para hawakan tayo. Hindi lamang para hipuin tayo. Kundi talagang isakatawang tao rin niya. Lahat ng ating mga problema, kahit nga ang ating pagkakasala, inako niya. Sapagkat gustong-gusto niya tayong tulungan, sagipin, ligtas talaga. Kaya wag po sana nating pagdudahan ang kaniyang pagmamahal. Sapagkat mawawalan din naman ng silbi ang paniniwala natin sa kanyang kapangyarihan kung hindi tayo maniniwala sa kanyang pagmamahal. Kasi kahit tayo maniwala na makapangyarihan ang Diyos, anong silbi nun? Anong use nun kung hindi naman tayo mahal ng Diyos? Hindi niya rin gagamitin sa atin para sa kabutihan natin ang kanyang kapangyarihan kung hindi niya tayo mahal. Kaya pwede ba? Alisan natin ang pagdududa sa pagmamahal niya. Namatay siya para sa iyo. Ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para sa iyo. Ibinigay ng Diyos Ama ang kanyang bugtong na anak para sa iyo. Paliwanag yun. God so loved the world. Hindi lang niya love, so love, mahal na mahal. At yun ay ako, ikaw, tayong lahat, bawat individual, ang kinin natin sana ito. Anong magiging silbi kahit sa Diyos ng kanyang kapangyarihan kung hindi siya magmamahal? Anong gagawin niya? Lahat naman nasa kanya na. Kung tayo, magkaroon naman tayo ng iba yung kapangyarihan, gagamitin lamang natin yon alamang para sa ating sarili. Hindi ganun ang Diyos. Nung magkatawang tao nga siya, hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para sa sarili niya, para lagi sa iba. And that hasn't changed. That will never change. Ganun ang Diyos. Okay na siya. Kahit ang kanyang kapangyarihan, ay gagamitin niya para sa atin na lang talaga. Panghawakan mo yung kapatid, ano man ang yung problema, paglapit mo sa kanya, hindi ka uuwing wala. Hindi ka uuwing luhaan. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang, sapagkat ang kapangyarihan ng Diyos ay gagamitin niya para sa atin lang. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa Walang imposible sa Kanya. ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Hindi ako magdududa, ako'y matutulungan niya. ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko sapagkat mahal niya ako. Diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko Alam kong dahil alam niya rin ang pinagdaraanan ko. Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samu ko. diringgin Pikit natin ang ating mga mata. samo ko. Panginoon, tulungan mo kong magtiwala sa pagmamahal mo. Na ginagamit mong lagi ang kapangyarihan mo para ako'y matulungan mo. Panghawakan ko nawa ito kahit may mga problema pa akong pinagdaraanan. Kahit na umiiyak pa ako, madalas o paminsan-minsan, kahit nabibigatan ako, sapagkat kailangan ko ang tulong mo. Panginoon, tulungan mo kong maniwala na mahal mo ko upang mapaglabanan ko ang takot ko, ang lungkot ko, ang pag-aalala ko. Hallelujah! Hallelujah!
pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, paniwalaan mo yan. Babalik sa atin. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kaniyang mga pangako sa atin. Tayo ay Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Dahil makapangyarihan ng Diyos at mahal ka ng Diyos, pasasaan ba't mararamdaman mo ang kagalingan, ang kaligayahan, ang abundance, ang kaginawahan, ang kaluwagan, ang kapatawaran para sa iyong mga kasalanan. Hindi ka uwing luhaan, hindi ka uwing wala. Lagi siyang may ibibigay sa iyo at lagi siyang may ilalaan. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Amen. Salo sa banal na alay mo, kaunti naming nakayanan at pagtulong, pag-asa ng Manalangin tayo, pang ating handog ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito ng iyong sambayanan ay iyong marapatin ngayong paunlakan. Pakundangan dito, mapasa amin nawa ang iyong kabanalan at ang masugid naming dalangin ay iyong pagbigyan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasamang Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan ng ating Panginoong Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa dakilang pagtubos niya sa amin ang kasalanan at kamatayang aming pasanin, ay binalikat niya upang kami palayain at maitampok sa iyong luningning. Siyang nagtanghal sa amin bilang liping hinirang pari at haring lingkod sa iyong kamahalan. Mula sa kadiliman kami iyong tinawag upang makasapit sa iyong liwanag bilang iyong angkang may tungkuling maglahad ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw po ang bukhal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan po ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng iyong anak, na aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon,
niabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, nawa kaniyang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan na niabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya inialay namin sa iyong tinapay ng buhay at ang kalis ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami na magsasalo sa katawan at dugo ni Kristo, ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Janice na aming Obispo at ang Tanang Kaparian, alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalo na pong aming mga ipagdarasal. Saglit nating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumaon. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkiktapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ang mahal na Birhen ng Lasal at ang Ina ng Diyos, isanusay ang kabiyak ng kanyang puso lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasamang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Tumawag tayo sa ating Ama. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, papasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para na pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan sa kapahamakan sa mga seryosong karamdaman, samantalang aming pinaghahandaan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas namin sa Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo noon, sinasabi mo rin sa amin ngayon,
Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko. Tuhain mo pong aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa sa iyong kalooban, kasama ang Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumainyo nawang lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po. Spirit. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito sa harap natin ang Panginoon ng ating buhay at kaligtasan. Mapalad tayong inaanyaya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panalangin para sa espiritual na pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na parabang naririto ka na. Inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. At ay hayak ang iyong kabutihan at mga gawa mong makapangyarihan. Aking sasabihin na ikaw ay dakila, kabaitan mo'y awitin tuwina. Aking ihahayag ang kadakilaan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Aking ihahayag ang kadakilaan ng aking Diyos. Pasasalamatan siya at pupurihin magpakailanman. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo sa aming pakikinabang sa iyong kagandahang loob na bumubuhay. Lagi naman naming maikarangal ang iyong pagkapalang sa aming pinipigay. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lazaret,
ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpapaalala sa amin magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na ang kagandahan loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo, itinurin mo kami mga tunay mong anak. Kaya ninais mong niisay huwag mapahamak, maging sa iyong walang tigil na pananalangin pati luhay pumatak. Huwag naman mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kalwalhatian ng Diyos Amay, tuluyang matupad, siya'y nawa. Mahal na Birhen ng Lasal at tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mo kami, walang patid, kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tinutulong po na binibigay ninyo na nagiging dahilan para makatulong din tayo sa iba. Sa mga kasama po namin online, marami pong salamat sa mga tulong na ipinapadala po ninyo through our GCash and bank account. Salamat po ng marami. We assure you na ito'y napupunta sa mga tinutulungan ng ating Pasay Parish. Salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Palayan kayo kasama ng ating pamilya na mapagmahal at Diyos, ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat din po. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Let your tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Tell your people how to live again. Tell your people how to sing again. Tell your people how to dance again. Tell your people how to pray again. Mary, Mother of the Lord, hear the prayer we sing to you. Tears sip in our minds and hearts, as once they fell at Nazareth. Salamat po.